Nagpaabot po ng pakikiramay at panalangin si Pope Francis sa mga biktima ng trahedya sa Cebu. Idinetali naman ng dalawang Sea Marshal na nakasakay noon sa MV Sulpicio Express 7 ang pangyayari bago at matapos ang pagsalpok nito sa MV St. Thomas Aquinas. Nakatutok si Jam Sesante. Inunang sagipin ang mga sanggol at batang pasahero mula sa MV St. Thomas Aquinas matapos makasalpukan ang MV Sulpicio Express 7. Kwento ng Sea Marshals na nakasakay noon sa Sulpicio, kasalubong nito ang Aquinas na nooy palayo na sa Cebu. Pakanan daw ang Aquinas nang sumalpok sa stem o harapang bahagi ng Sulpicio. Nawalan ng kuryente ang Aquinas habang kumaskas sa gilid nito ang Sulpicio. Umabot hanggang sa engine room at lalagyan ng langis ng Aquinas ang pagkaskas. Dahil dito, nagsimula ng tumagilid at lumubog ang Aquinas. Sa takot na sumama sa paglubog, dahan-dahang iniatras ng crew ang Sulpicio. Pagkaalis, saka na tuluyang pinasok ng tubig at lumubog ang Aquinas. Ilang oras matapos ang salpukan, dumating ang mga survivor sa pier. Tulala at hindi makapaniwala ang ilan. Ang iba, umiiyak. Ang iba, hinahanap ang kasamahan. Baby, 2 years old, and ako brother, 18 years old. Kasabay ng pagdating ng mga nakaligtas, ang pag-ahon sa mga bangkay. Ang mga sugatan, agad dinala sa ospital. Akala ko matay na ako. Kasunod ng trahedya, nagpaabot ng pakikiramay at panalangin sa mga biktima si Pope Francis. Sa kanyang liham na ipinadala kay CBCP President at Cebu Archbishop Jose Palma, labis daw na ikinalungkot ng Santo Papa ang pagkawala ng maraming buhay. Jam Sesante, nakatutok, 24 oras.